Kan, Mahirap sagutin ang mga development kong sa Lanao del Sur. Kumusta? Ano ang mga priority natin? Well, sa Lanao del Sur, dapat si Go pang inyong tanungin dyan. Kasi sa congressman ko. Pero ang Lanao del Sur, ang priority karon sa Lanao del Sur is na may 7-point agenda o 8-point agenda si Go. Gusto niya, mudayon ang provincial hospitals. So, kinahanglan pagkuman sa provincial hospitals, ato na siyang tabangan o kung saan pa maagi para makanatay counterpart na manpower. So, kinahanglan nato panahon kung sa'y may suporta sa national government sa atong provincial hospitals na kina-construct karon. So, hopefully, by next year, mag-operate na siya. So, isa to sa kuan na priority karon sa administration sa Lanao del Sur kay health ug housing, kay daghan pugod may mga kuan. Di wa pa man natiwasa nga atong marami rehabilitation. So, sa mua from our end, kinahanglan nato makitaan kung unsaon nato ma-make sure na ang tanan nga mga residente nga na-displaced, unsaon nila pagkakuha og ilang mga compensation packages. So, kailangan natin makita ko and then continue on kung kinsay mga households, mga biktima sa Marawi Seeds, mga pamilya wala pa nakadawat. So, ato nang istoryahon ang Secretary Nasir Pangandaman as to the rehabilitation and ang atong bagong chairman sa compensation board, Marawi Compensation Board, si Attorney Macarambon. Si Macarambon na. Bago na. Ito ang atong latest development sa Marawi City. Wala na chance. Sa Lanao del Sur. Wala na chance kung na bumalik yung mga tao doon sa... Meron pa kasi kaya nga gusto natin mabilisan yung rehabilitation kasi tatlo kasi yung target ng administration ngayon. Housing, water supply, and electric supply. Para kung ma-in-place na yan, automatic hindi mo na kailangan mag-invite, babalik talaga yung mga tao. And that's the time we will see the reintegration, the full reintegration of the residents who used to live there in the 24 barangays. So kung hindi naman ikailan na medyo kadalasan nagpa-brand out doon sa Lanao del Sur. So wala bang mga possibility na maraming mga hydro na ilalagay? Yung dalawang issue kasi niyan Una, yung sinasabi mong brownouts, yung rotational brownouts, kasi yun yung binibili ng Lasoreco na yung volume of the electric power supply na kailangan ma-energize ang entire province. I think mababa yung pagbenta, mababa yung nabibili ng Lasoreco from the PSAM. Kasi dalawang issue yan yung when yung generation, yung transmission, ang transmission alam natin privatized ay GCP. Yung PSAM kasi yung nagbebenta doon sa mga cooperatives at saka mga private, mga independent power actors na sinasabi. So, kaya nagkakaroon ng rotational brownouts kasi kailangan nilang i-rationalize yung demand at saka yung supply ng kuryente. Of course, matagal na natin yung gustong masolusyonan kasi tied up dyan yung utang ng Lasoreco sa PSAM, which is amounting to 13 billion pesos. Tagalan ng series of talks at saka series of discussion ginawa natin from the time that we assumed office in 2022. We already had a meeting with the NEA, National Electrification Administration and PSAM. So nagkaroon tayo ng agreement dun sa debt reconstruction kasi hindi talaga kaya bayaran the whole. The interest of the accrued debt is almost half nung mga actual na principal na utang. So, hindi talaga kaya. So, we are planning to make it more convenient for Lasoreco to pay up. At the same time, hindi ma-compromise yung services na binibigay ng Lasoreco. So, may debt reconstruction dyan. So, alam ko, tinutuloy-tuloy nila yan. Since ang Lasoreco up to now is under rehabilitation, so maglalagay ata sila dyan ng mga malalaking, may nang naka-in-place na dyan, malalaking mga generators. So hopefully by the time that we see the coming in of another administration, we're hopefully and optimistic that we will be able to energize the Lanao district. But when you talk about the utang, that's another discussion that we need to address. At medyo
nandun na sa agreement ng NEA, ng PISA at saka sa Lasso Record. Sana matapos na nila yan. Para, in fact, ako, nag-file na ako ng batas na approve na sa Congress yung condonation ng utang, ng interest. Nag-file na ako doon, nakabasa na sa House of Representatives. Ang Senate lang, yung counterpart sa Senate ang wala sila. So the only way for that to be implemented is maging batas, kung may counterpart ang Senate. Kaso ang Senate, wala silang nagpapasa na condonation. Sa House of Representatives, nagpasa na kami ng condonation. Approve na ang Okay, last thing na lang kung ano yung mga bills na naipasa mo? Ako marami. Pero marami yung marami tapos ang una yung amendment doon sa procurement law, nagpasa na. Yung usap sa community ko, yung observation ng World Hijab Day, yung IDP Act, yung upgrading ng Amay Pakpak Medical Center from 400 bed capacity to 800 bed capacity, yung sa Awao District Hospital, upgrading of Awao District Hospital from 25 bed capacity to 100 bed capacity, yung sa national legislation naman, yung procurement law, yung internally displaced persons act, marami. Kung naipasa yung Child Care Act so marami akong naitawid na naging batas na proposal natin. Bago lang, just last week, 3 days ago, pinasa na rin natin yung Muslim Self-Establishment, Institutionalizing the Muslim Burial for Act. So, bali, kung lahat ng mga local government units, areas na may substantial number of Muslim residents, kailangan mag-apportion yung LGU ng isang space for the Muslim burial. So, ang dami marami. Just on the top of my head, yun lang muna na sa'yo. Greetings na lang sa LD Ladha, Kong. Yung message ko sa Ladha, una, ito ay isang event ng Muslim Religious Community na hindi lang, actually kung titingnan mo yung tradition, hindi lang natin masasabi na exclusively for the Muslims kasi ito ay tradition na inumpisahan ng Prophet Abraham. Alam naman natin Christianity, Judaism, and Islam are all Abrahamic faith. So this is tradition, this is an event, well, I don't call it as a festivity because what we do really during Eid celebration is we normally renew our faith towards God, and we also renew our familial bonds. Makikita mo ngayon, may mga pamilya ng mga Muslim na nagtitipon-tipon. So, sana yung message ng Eid al-Adha, which is a feast of sacrifice, sana ma-embody natin lahat dahil ito isang virtue na hindi lang dapat sa mga Muslim. This is universally accepted as supposed to be as a human virtue to be able to understand one another and to be able to at least somehow sacrifice for the better good of everyone. So yun ang message actually nung self-reflection and religious renewal. Thank you. Thank you. Congratulations. Katura?